Ang ating istorya para sa araw na ito ay hindi naaangkop para sa mga batang tagapakinig dahil ito ay naglalaman ng mga sensitibong salita at eksena na tanging para sa mga nakatatanda lamang. Nakakadiri ka. Kung sana naririnig ng asawa mo itong pinagsasabi mo sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit may mga babaeng kagaya mo. Hindi ko kilala ang asawa mo, pero awang-awa ako sa kanya. Habang siya nagpapakahirap magtrabaho, ikaw naman, panay ang hanap ng lalaking malilibugan sa'yo. Pasensya ka na, pero hindi ganyang babae ang tipo ko. Hindi ako papatol sa malandi, at hindi ako papayag maging kabit ng mababang uri ng babae. Lahat ng gusto ko nakukuha ko, kaya alam kong makukuha rin kita. Hindi ako papayag na aayawan mo ko. Sinasabi ko sa'yo, mababaliw ka rin sa'kin at magmamakaawa ka, wag lang akong mawala sa'yo. Sa pagsasama ng mag-asawa, hindi talaga nawawala ang tukso. Isa ito sa sumusubok ng pagmamahal at tiwala para sa isa't isa. Ngunit paano kung ang tuksong dapat iwasan ay ang klase ng kasalanang pilit inaakit palapit? Hanggang sa dumating pa sa puntong kinailangan pang gumamit ng gayuma para lang makuha ang gusto. Sa unti-unting pagtuklas sa kasalanang nagawa, maisasalba pa nga ba ang pamilya o darating lang din sa puntong kailangang magkasingilan para lang sa kabayaran sa pagtataksil? May kapatawaran pa ba sa kamaliang pinagpipilitang maging tama? Ang bango-bango talaga ng mahal kong asawa. Ang ganda-ganda pa. At ang sexy. Sobrang hot. Mahal, sandali lang. Huwag ka naman dikit ng dikit sa akin at pawisan ako. Hindi ka ba nalalagkitan sa akin? Ang dami ko pa namang ginawa ngayong araw. Naglilinis pa ako ng bahay. Amoy alikabok ako. Mahal, ano ba naman? Shh! Baka mamaya magising ang mga bata. Ang kulit naman talaga. Mamaya mo na tapusin yung mga damit na tinutupi mo. Tara na sa kwarto. Sige na. Tulog naman sila eh. Miss na kita, mahal ko. Sige na nga. Pumasok ka na muna sa kwarto at magsha-shower lang ako. Ayoko namang ganito ang amoy ko. Baka mamaya may mga alikabok pa sa ibang parte ng katawan ko. Basta, huwag ka maingay masyado. Alam mo namang manipis lang ang pader natin. Bilisan mo lang ha. Hintayin na kita. Mariin siyang humalik sa akin bago siya pumasok sa kwarto. Sandali pa akong natawa dahil sa reaksyon na pinakita niya sa akin. 7 taon na kaming mag-asawa ni JC at mayroon kaming 2 anak. 6 na taong gulang ang panganay at 3 taon naman ang pangalawa. Maayos naman ang naging pagsasama naming 2 dahil mabuting asawa at ama si JC. Nag-aasikaso ako nang marinig ko ang muling pagtawag sa akin ng asawa ko. Nagpunta ako sa banyo para maligo. Nag-shave pa ako para maging malinis ang pribadong parte ko. Hindi na ako nagsuot ng panloob. Ginamit ko na lang ang kulay pulang 90s na paborito niyang sinusuot ko. Malawak ang ngiti sa labi ko nang pumasok ako sa kwarto, pero naabutan ko siyang natutulog na. Ayaw ko man ipahalata, pero nadismaya ako. Mahal, gising ka na. Tapos na ako maligo. Tara na. Inaantok na ako, mahal. Hindi mo na sana ako ginising. Kakakuha ko lang ng tulog eh. Sayang naman tong pag-aasikaso ko. Ang tagal mo kasi. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Inaantok na ako. Sa susunod na lang yan. Tulog ka na rin. Maaga ka pagigising bukas para mag-asikaso. Good night. I love you. Humalik siya sa akin bago siya bumalik sa pagkakatulog. Inis na inis ako sa kanya, pero halatang wala siyang pakialam dahil ilang segundo lang din ay humihilik na siya. Kinabukasan, habang naghahain ako ng almusal, pinagising ko kay Yuri ang tatay niya at iniupo ko naman ang bunsong anak ko sa upuan nito. Umupo ka na dyan, mahal. Inaantok ka pa rin yata ah.
Oo, mahal. Basta, grabe ang pagod na nararamdaman ko. Ang sakit nga ng buong katawan ko eh. Sa susunod, hihilutin kita. Huwag mo kasi akong tulugan ka agad. Pasensya ka na. Hindi ko na talaga malabanan ng antok. Sa totoo lang, pinilit ko naman. Kaso, ang tagal mo eh. Alam mo naman na hirap din ako makatulog. Kaya nung nakakuha ko ng antok, itinulog ko na lang agad. Hayaan mo, sa susunod, mapagbibigyan na kita. Ang bibig mo, mahal. Andiyan ang mga bata. Oh, wala naman akong sinabi na masama. Oo na. Sige na, kumain na tayo. Para makapag-asikaso ka na rin. Mamaya late ka na namang makakarating sa trabaho mo. Alam mo naman na punuan ng mga jeep ngayon dahil pasok ka na ulit. Makakasabay nyo na naman ng mga estudyante. Oo nga pala, mahal. Baka anong oras na ako makauwi mamayang gabi, ha? Huwag mo na akong hintayin. Magsarado ka na kaagad ng pinto. Kakatok na lang ako o kaya tatawag sa'yo. Bakit? Akala ko ba wala na muna kayong OT buong buwan dahil mababa ang demand ngayon at next month pa ang dating ng bagong order? May pupuntahan ka ba? Hindi siya kumibo para bang hindi niya narinig ang mga tanong ko. Hindi ko na rin naman inulit dahil kilala ko na ang asawa ko kahit na ilang beses kong itanong kapag ayaw niyang sumagot, hindi niya gagawin. Mabilis natapos ang buong araw. 2 lang kami ng bunso ko ang nasa bahay dahil ang panganay kong anak ay pumasok sa paaralan. Mamaya pang 4:00 ko siya susunduin. Habang tulog ang bunso ko, lumabas muna ako pansamantala para makipagkwentuhan sa mga kapitbahay namin. Napag-usapan namin ang dati naming kapitbahay na may kabit ang asawa. Ipinagpalit daw siya sa mas bata at mas maganda ang katawan. Sa totoo lang, kapag nakakarinig ako ng mga ganyang kwento, hindi naman ako kinakabahan dahil kampante ako sa asawa ko at sa itsura ko. Marami ang nagsasabi na hindi halatang may 2 na akong anak dahil maganda pa rin ang hubog ng katawan ko at hindi ko pinabayaan ang sarili ko. Minsan nga napagkakamala nila akong dalaga at mas mukha pang bata ang mukha ko kaysa sa edad ko. Kaya kung usapang pisikal lang, alam kong hindi ako ipagpapalit sa iba ni JC. Maarugari na kong asawa at mapagmahal na ina sa mga anak namin. Nang kinagabihan na yon, naghihintay ako sa asawa ko na makauwi. Hindi ko maintindihan kung bakit ba ako kinakabahan. Siguro dahil nag-aalala ko sa kanya. Mahal, pabawas ako ng pinto. Sandali lang. Oh, madaling araw na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Teka, bakit may alak ka? Napatagay? Wala to. Napainom lang ako saglit. Di naman ako lasing. 2 shot lang. Kanina pauwi ako. Napatagay sa tapat ng bahay nila, Kuya Benny. Ang tagal mo naman tumagay. Inabot ka ng ganitong oras. Baka kamo sa iba ka na nagpunta at nag-inom. Naku, sinasabi ko sa'yo, JC, huwag mo sanang sirain ang tiwala ko sa'yo. Kapag nagloko ka, isipin mo ang mga anak mo. Mga babae sila. Ayoko makita nila na ang tatay nilang mahal na mahal sila, kayang lokohin ng nanay nila. Umayos ka, ha? Uso pa naman ang mga kabit ngayong taon na to. Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Wala akong ibang babae. May ginagawa lang ako. Pero hindi ako nagloloko. Matutulog na ako. Maaga pa akong gigising bukas eh. Hindi siya humalik sa akin bago siya natulog. Hindi lang isang beses nangyari yun dahil gabi-gabi na siyang kung anong oras umuwi. Hindi nga siya lasing pero napapabayaan na niya ang pagsasama namin. 2 linggo yung nangyari. Hinahayaan ko lang dahil ayoko naman na pagtalunan pa namin yun. Pero isang gabi, hindi ko na talaga napigilan pa ang sarili ko. Magsabi ka nga sa akin ng totoo? May babae ka ba? Ano ba naman yung tinatanong mo? Nakikita mo ngang pagod na ang tao, ganyan ka pa. Pagod na pagod?
Paano kang hindi mapapagod? Siguro may ibang babae ka na kaya ganyan ka. Ano bang mali sa akin para ipagpalit mo ko, ha? Mas maganda ba? Mas bata? Mas masarap? Huwag ngayong gabi. Maaga akong papasok bukas. Utang na loob, kung may magagawa man akong pagkakamali sa'yo, hindi kasama doon ang pambababae. Dahil kahit na kailan, hindi ko naiisip na maghanap ng iba. Lalo na may mga anak ako. Ayokong lumaki silang walang gabay ng ama. Huwag mo naman sanang iparana sa mga anak ko ang broken family. Dahil alam mo kung gaano kahirap magkaroon nun. Bata pa lang ako, iniwan na kami ng tatay namin at sumama sa babae niya. Mahal, magtiwala ka lang sa akin. Dahil kahit na kailan, hindi ako magloloko. Mas mahal ko kayo kaysa sa sarili kong buhay. Wala akong ibang babae. Sadyang may mga inaasikaso lang talaga ako. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Kahit nasabihin nyo ni JC, iba pa rin ang pakiramdam ko. Habang lumilipas ang mga gabi, pakiramdam ko ay nanlalamig na siya sa akin. Hindi na kasing init ng pagmamahal niya ang pinaparanas niya sa akin ngayon. Palagi na siyang walang oras sa akin. Magkatabi kami sa kama, pero para akong mag-isa. May gabing umiiyak ako, habang siya, masarap ang tulog at nakatalikod pa sa akin. Doon ko unti-unting naramdaman na baka nga may naiiba na sa itsura ko. Baka hindi na ako ang babaeng minahal niya at ang kabataan at ganda ko ay napalitan na ng ibang babae. Nakakaramdam ako ng kakulangan sa pagkatao ko at sa pagiging isang babae. Wala naman akong ibang kaibigan na pwedeng pagsabihan ito dahil alam kong iisa lang ang sasabihin nila. Na mabait si JC at parte ito ng buhay may asawa. Bukas wala kang pasok, di ba? Ang sabi ni Mama, kung pwede raw na sa kanila muna ang mga bata. Miss na raw kasi nila, tapos pupunta ron si ate. May mga pasalubong. Sige, pwede namang ihatid natin bukas. Tapos kahit doon na lang din muna tayo. Sila na raw ang susundo eh. Kasi nga, dadaan din sila sa simbahan. Ayaw mo bang sumama sa kanila? Tayong dalawa lang ang maiiwan sa bahay. Siguro mas maganda kung magkaroon man lang tayo ng bonding na dalawa, di ba? Para kasing magkasama lang tayo sa bahay eh. Hindi ko na maramdaman na mag-asawa tayo. Paanong hindi mo maramdaman? Abala lang talaga ako sa trabaho ko, mahal. Alam mo naman na kailangan ko rin ng asawa. Oo, maasikaso ka sa pamilya natin. Responsable ka at nagbibigay ka ng pera. Hindi lang panggastos kundi pati na rin pera para maalagaan ko ang sarili ko. Pero hindi lang naman yun ang kailangan ko eh. Sa nangyayari sa relasyon natin, parang wala na akong maramdaman na pagmamahal mula sa'yo. Pasensya ka na kung yan ang nararamdaman mo. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Maghintay ka lang, mahal. Promise ko sa'yo yan. Bakit kailangan ko pa maghintay? Kaya nga kukunin ni na Mama ang mga bata para maiwan tayong dalawa eh. Siguro napapansin din nila na parang wala ka ng oras para sa akin. Hindi ako pwede bukas. May trabaho ako. Trabaho na naman? Kailan ka pa nagkaroon ng trabaho ng ganitong araw? Day off mo to sa kabukas, di ba? Basta, maiintindihan mo rin ako. Sa ngayon, kailangan ko muna itong gawin. Sumama ka na lang sa mga bata bukas. Para makasama mo rin ang kapatid at magulang mo. Palagi na lang ganito. Kahit na anong pagtatampo ko, wala siyang naibigay na simpatya sa akin. Kinabukasan, nagpunta sina Mama para kunin ang dalawang bata. Hinanap nila ang asawa ko, pero sinabi ko na may inaasikaso siyang mahalagang bagay, kahit hindi ko alam kung ang mahalagang bagay ba na yon ay babae. Hindi ako sumama sa kanila dahil gusto kong libangin ang sarili ko. Dahil hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ako ng dismaya. Ang daming katanungan sa utak ko. Lahat yon may kinalaman sa relasyon namin at sa kakulangan ko bilang isang babae. Habang nasa labas ako, napadaan ako sa isang gym kung saan nakita ko ang kakilala ko. Nagkaroon kami ng kwentuhan hanggang sa nauwi sa mga asawa namin ang topic. Naikwento niya na nahuli niyang nagluloko ang asawa niya.
Yun din ang dahilan kaya nasa gym siya dahil gusto niyang manumbalik ang alindog niya. Doon tila nalinawan ang kaisipan ko na baka dahil ayaw na sa akin ang asawa ko at wala na siyang ganang makipagtalik ay dahil wala nang dating ang katawan ko. Simula nung araw na yon, palagi ko nang pinag-iisipan ang pagpunta sa gym. Halos 1 buwan na rin kasing walang day off ang asawa ko at mas marami pa ang oras na inilalaan niya sa labas kaysa sa bahay. Ito ang sahod ko, mahal. Bayad ko na ang bill ng kuryente at sa tubig. May binili na rin akong 1 kaban na bigas. Mag-grocery ka na lang bukas. Tapos, bilhin mo na yung sinasabi mo na damit na gusto mo. Ano nga ba ulit yun? Gagamitin ko sa gym. Sure ka ba na kaya mo yun? Paano pala ang mga bata? 2 oras lang naman ang gym ko. Magpapaschedule ako sa oras ng pasok ni Yuri. Tapos si Bunso, idadaan ko na lang sa bahay ni na Mama. Saglit lang naman yun. Pansin ko kasi, tumataba na yata ako. Hindi na ganun kaganda ang hubog ng katawan ko. Wala naman ako nakikitang problema. Maganda naman ang katawan mo. At kahit pa maging dambuhala ka, mahal pa rin naman kita. Sus, ganyan kayong mga lalaki eh. Sasabihin nyo okay lang na tumaba kami. Pero sa totoo lang, mga sexy na babae ang nilalapitan nyo. Kapag bumalik ang alindog ko, mas magiging maganda na ako sa iba mong babae. Wala naman akong ibang babae. Hindi na ako kumibo dahil ayoko nang magkaroon kami ng pagtatalo. Kinabukasan, pinaiwan ko ang 2 bata sa bahay ni na Mama dahil walang pasok si Yuri. Naggrocery ako para sa bahay at nag-abot din ako kay Mama. May natira pang pera sa akin. Yun ang tinabi ko, pambayad ng parcel. Makalipas ang 2 araw, walang nagbago sa ginagawa ng asawa ko. Umuuwi siya halos madaling araw na, kaya nagpagawa kami ng isa pang susi para sa kanya. Unang araw ko sa gym, may ibang mga kababaihan na naroon at kasama ko rin si Maricel at sa lahat ng napagsabihan ko, siya lang ang nakakaintindi sa akin. Dahil ganoon din daw ang nararamdaman niya bago niya nahuli ang asawa niya. Habang lumilipas ang mga araw na ganito ang ginagawa ko, nagiging masaya ako. Isang araw, hindi nakapag-gym si Maricel dahil may kailangan siyang gawin. Iilan lang din kami sa gym kapag ganitong oras dahil madalas gabi dumarating ang iba. Habang abala ko sa sarili kong ginagawa, may lalaking lumapit sa akin. Miss, ilang set ka pa? Last na to. Gagamitin mo ba? Tawagin na lang kita kapag natapos ako. Hindi ako. Yung kaibigan ko sana. Pero mamaya na lang siya. Bago ka lang ba? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Ako nga pala si Angelica. Ay, umalis ka agad. Kinakausap pa eh. Ano kayang pangalan niya? Ang ganda ng katawan. Hindi na nawala ang atensyon ko sa lalaking yun. Mukha siyang suplado dahil kahit na sinong kumausap sa kanya, masyado siyang kaswal. Parang isang tanong, isang sagot lang. Ilang beses na rin akong nagtangka na kausapin siya, pero agad siyang umaalis. Nasabi ni Maricel na matagal na raw niyang nakikita ang lalaki na yon at sa pagkakatanda niya ay Jonathan ang pangalan. Bibihira lang din daw talagang makipag-usap dahil parang ilag na ilag sa babae. Biniro niya pa nga na baka bakla. Simula nang sabayan ko ang schedule ng gym ni Jonathan, lumalagpas na ako sa 2 oras kong pananatili. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Siguro dahil ang lalaking tulad niya ang tipo ko. Matangkad, moreno, makapalang kilay at malaki ang katawan. Malayong malayo sa itsura ng asawa ko. Ayaw ko man silang ipagkumpara, pero walang panama si JC sa kanya. Mabait lang ang asawa ko at todo bigay siya magmahal. Noon yun, pero ngayon wala na siyang oras sa akin. Ilang buwan na kaming walang siping. Kahit na anong lambing ko sa kanya,
Mas nangingibabaw ang pagod niya. Isa pa, paghanga lang naman ang ginagawa ko. Kung lolokohin ko man ang asawa ko, wala akong kasalanan dahil tao lang naman ako. Natutukso. Mahal, pwede bang magluto ka naman ng nilagang baka bukas? Miss ko na yun eh. Ang sarap pa namang humigop ng sabaw lalo na kapag ganitong umuulan. Maaga akong uuwi. Subukan ko. May baka pa naman dyan at mga gulay. Pero baka kasi anong oras na ako matapos sa gym ko bukas. Pansin ko na palagi ka nalang ginagabi sa gym mo. Akala ko ba sinasabayan mo ng oras yung uwi ni Yuri? Nag-chat pala sa akin yung kapatid mo kahapon. Hindi ka raw nila matawagan. Pinapakuha ang mga bata sa'yo dahil aalis ata sila. Maghapon mo raw iniwan ng dalaw sa bahay nila. Kinuha ko naman pagkatapos ko sa gym Wala yun. Madrama lang siya masyado dahil hindi ko nabigyan ng pera. Nangungutang kasi sa akin. Para nga dun sa pambayad ng uniform ng anak niya. Wala naman kako akong pera at ikaw lang ang nagtatrabaho. Bakit hindi mo pinautang? May natira pa naman dun sa ibinigay ko sa'yo Naubos ko na lahat Bumili kasi ako ng mga susuotin ko sa gym. Hayaan mo na siya. Paawa lang yun palagi. Itigil mo na kaya yung ginagawa mong yan. Maganda naman na ang katawan mo Ilang buwan ka na rin nasa gym. Napapabayaan mo na ang mga bata. Hindi naman problema sa akin kung gusto mong palagi maging maganda. Pero wag naman sana yung palagi mong inaasa sa ibang tao ang pagbabantay sa mga anak natin. Ako ang nahihiya. Kahit pa sabihin mong mga kapatid at magulang mo yun. Hindi ka lang masaya na nagiging mas maganda na ako. Bakit? Natatakot ka ba na gawin ko ang ginagawa mong panloloko? Ano na naman bang panloloko ko sa'yo? Akala mo ba hindi ko alam na magaganda yung mga ma'am nyo sa office? Nakita ko yung picture nyo nung nakaraan. Di ba ang sisexy nila? Mga babaeng walang delikadesa, kahit na mga edukada naman. Sinong babae mo ron? Ha? Huwag ka namang ganyan magsalita sa kanila. Mababait ang mga yon. At alam nila na may asawa ako. Ikaw, pinakikiusapan ka para sa mga anak natin. Pero iniiba mong usapan. Hindi ko na maintindihan yung ugali mo Basta simula bukas, dito ka na lang sa bahay. Huwag ko lang malalaman na iiwan mo na naman ang mga bata sa mga kamag-anak mo. Hindi kami nagpansinan. Hindi rin naman ako papayag na hindi ako pupunta sa gym. Ngayon pa ba kung kailan madalas na kaming nagkakaroon ng pagkakataon ni Jonathan na magkausap? Wala akong pakialam sa galit ng asawa ko. Gagawin ko ang gusto ko. Ilang oras bago siya umalis papunta sa trabaho, nakamukmuk lang ako sa aking kwarto. Alam ko naman na hindi niya ako matitiis. Aalis na ako. Okay, ingat ka na lang. Umuwi ka na lang kung kailan mo gusto. Uy, mahal, huwag ka nang magalit. Sorry na, hindi ko lang napigilan ang sarili kong mainis kanina. Paano ba naman kasi ganun ka magsalita sa mga katrabaho ko? Parang pati sa akin wala kang tiwala. Alam mo naman na panay lang ako trabaho. Tingin mo ba magluloko pa ako sa itsura kong to? Kasi naman ayaw mo ako magpunta sa gym. Yun na nga lang din ang libangan ko Ano bang gusto mo? Dito lang talaga ako sa bahay nakamukmok? Nakakabagot din kayang mag-alaga lang palagi ng mga anak natin. Kahit nga pagsusugal ko online, nababagot na ako Siyempre mas maganda rin naman yung naigagalaw ko yung katawan ko para maging healthy ako. Hayaan mo. Maghintay ka lang, makakabawi ako sa inyo. Mamamasyal tayo sa malayo. Sa ngayon, sige na nga. Kung gusto mo talaga sa gym, basta wag mo lang pababayaan ang sarili mo at ang mga bata, ha? Wag na. Mamaya masama na naman loob mo pag pinabantay ko sa mga magulang ko ang mga bata. Mag-aabot na lang ako sa kanila ng pera. Kasi nakakahiya din naman na sa kanila pinapaalaga ang mga bata. Magkano ba ang kailangan ng kapatid mo? May hawak pa naman ako rito. Noong una ay umaayaw pa ako. Pero nag-abot siya sa akin ng 2,000. Ibigay ko raw ang 1,000 sa kapatid ko at sa akin ang 1,000. Nang makapasok siya sa trabaho, agad kong dinala ang mga bata sa bahay ng nanay ko at saka ko siya binigyan ng 500 para pang merienda ng mga bata. Maaga ako sa gym. Hindi ko kasabay si Maricel dahil hindi na rin naman siya active. Dahil may hawak akong pera, bumili ako ng whey na ibibigay ko kay Jonathan. May kamahalan ang brand na ginagamit niya, kaya napagastos talaga ako.
Ayos lang dahil may pera namang bigay ang asawa ko. Narinig ko lang na ito ang gusto niya dahil ang isa sa mga kaibigan na kinakausap niya sa gym ay nakakwentuhan ko. Ah, hello Jonathan. Ang aga mo ngayon ah. Oo nga pala, ito binili ko para sa'yo. Bakit ka bumili niyan? Marami akong stock niyan. Dahil endorser ako ng brand na yan. May nakukuha akong free stock every week. Ay ganun ba? So, model ka? Busy ako sa ginagawa ko. Mag-gym ka dyan para hindi sayang ang binabayad mo rito. Kahit na anong gawin ko, hindi niya ako binibigyan ng pansin. Mas lalo akong nakakaramdam ng gigil na makuha siya. Masyado siyang mailap sa babae. Habang tumatagal, mas lalo akong lumalapit sa kanya pero mas pinaparamdam niya sa akin na ayaw niya talaga. Isang araw, malakas ang ulan. Kaming dalawa lang ang nasa loob ng gym. Mas nauna akong nakarating habang siya naman dumating na basang-basa sa ulan. Hinubad niya ang pang-itaas niyang damit kaya kitang-kita ko kung gaano katikas ang katawan niya. Napalunok ako at kahit na malamig ang panahon, para bang nag-iinit ang katawan ko. Lalo pa nang bumaba ang tingin ko sa gray niyang pants. May nakabakat. May kumakawala sa katawan ko. Lalo pa at ilang buwan na rin akong hindi na pagbibigyan ng asawa ko. Lumapit ako sa kanya at inabot ang tuwalya na dala ko. Gamitin mo na muna to. Hindi ka ba nagdala ng payong? Pwede ba tigilan mo ko? Hindi ka pa ba nakakahalata na ayokong lumalapit ka sa akin? Bakit ba ang sungit mo sa akin? Ang bait naman ng pakikitungo ko sa'yo ah. Dahil ayokong nilalapitan ako ng mga babaeng may asawa na. Hindi ako nagpupunta sa gym na ito para makipaglandian sa inyo. Hindi ito dating site. Kaya kung naghahanap ka ng ibang lalaki, huwag ako ang harutin mo. May masama ba sa pagharot sa'yo? Hindi ba ako maganda sa paningin mo? Walang magandang babaeng malandi sa paningin ko. Naririnig ko sa mga tao rito. Ang dami mong tinatanong sa kanila tungkol sa akin. Ayoko ng issue. Kaya sana naman, huwag kang lapit ng lapit sa akin. Wala namang masama sa ginagawa ko ah. Walang masama. Naririnig mo bang sinasabi mo? May asawa ka, tapos gusto mong maglalapit sa ibang lalaki. Anong problema kung gusto kong lumapit sa'yo? Wala naman akong ibang lalaki na nilalapitan. Gusto kita at wala akong nakikitang masama. Alam ko na masyado ka lang papilit, pero nakakaramdam ka rin naman ng libog kapag nakikita ko. Imposible na hindi dahil maganda ako. Maganda ang katawan ko. Magaling din ako sa kama. Hindi ka naman malulugi kung ako ang gugustuhin mo. Nakakadiri ka. Kung sana naririnig ng asawa mo itong pinagsasabi mo sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit may mga babaeng kagaya mo. Hindi ko kilala ang asawa mo. Pero awang-awa ako sa kanya. Habang siya nagpapakahirap magtrabaho, ikaw naman panay hanap ng lalaking malilibugan sa'yo. Pasensya ka na. Pero hindi ganyang babae ang tipo ko. Hindi ako papatol sa malandi. At hindi ako papayag maging kabit ng mababang uri ng babae. Lahat ng gusto ko nakukuha ko, kaya alam kong makukuha rin kita. Hindi ako papayag na aayawan mo ko. Sinasabi ko sa'yo, mababaliw ka rin sa'kin at magmamakaawa ka, wag lang akong mawala sa'yo. Masyado kang desperadang babae. Wala akong ibang naramdaman kundi ang galit. Kahit noon pa man, lahat ng lalaking gusto ko ay nababaliw sa akin. Ito ang unang beses na may lalaking tumanggi sa akin. Kahit kaming dalawa lang ang nakarinig ng usapan na yon, napahiya pa rin ako. Sa paglipas ng mga araw, nagpalit ng oras ng pagpunta sa gym si Jonathan. Dahil komplikado yon para sa akin, hindi ko na siya nasasabayan. Bibihira ko siyang maabutan sa gym at kapag nandoon ako ay umaalis na kaagad siya. Alam kong wala siyang ibang pinagsabihan dahil wala naman akong naririnig na usap-usapan. Bumalik ako sa dati kong schedule kung saan kasabay ko na ulit si Maricel. Panay kami kwentuhan hanggang sa hindi ko alam kung paano napunta ang usapan namin kay Jonathan.
Sinabihan niya ako na may ibang babae na madalas niyang nakikitang kasama yon. Maganda raw, matangkad at sexy. Hindi niya alam kung girlfriend na yon ni Jonathan, pero sweet sila kapag nasa labas. Mas lalo yung nagbigay ng apoy sa dibdib ko. Maaga akong umuwi galing sa gym dahil sa sama ng loob. Pagdating sa bahay, naabutan ko ang asawa ko. Kasama na niya ang mga bata. Ang aga mo umuwi. Oo, undertime kami ngayon dahil may aayusin sa production. Tapos ka na ba sa gym? Susunduin pa naman sana kita. Undertime sa trabaho o baka umalis ang babae mo? Bakit ganyan ka na naman? Dahil manloloko ka. Punyetang buhay kasi to eh. Hindi ko alam kung anong kamalasan ang napunta sa akin. Siguro sinumpa ako para magkaroon ng miserableng buhay kasama ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang init masyado ng ulo mo. Dahil sa'yo. Wala kang kwentang asawa, alam mo ba yon? Buisit! Kung wala lang tayong mga anak, iiwanan talaga kita eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan ba ako magtitiis sa lintik na buhay na ito. Pinagsasampal ko si JC dahil sa galit ko. Lahat din ng mahawakan ko ay inihahampas ko sa kanya. Pilit naman niya akong pinapakalma dahil umiiyak ang mga bata sa ginagawa ko. Pero wala akong pakialam. Sa kanya ko ibubuhos lahat ng galit at inis ko dahil sa nalaman ko tungkol kay Jonathan. Hindi ko kayang kimkimin lang itong galit ko. Wala rin naman siyang magagawa kung sasaktan ko siya. Tumagal ang pambubugbog ko sa kanya. Tumigil lang ako nung napansin kong nagdurugo ang noo niya dahil sa paghampas ko sa kanya nang nadampot kong pigurin. Matulog kang mag-isa sa kwarto. Doon ako sa kwarto ng mga bata. Ayoko makasama ka ngayong gabi dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ilang beses niya akong sinuyo pero hindi ko siya pinakinggan. Kinaumagahan, hindi ako gumising ng maaga para asikasuhin siya. Hindi ko rin ginamot ang sugat niya sa ulo. Alam ko na may mga pasarin siya sa katawan pero hinayaan ko lang. Nang pansin kong nakaalis na siya, doon lang ako lumabas ng kwarto at hinatid ang mga bata sa bahay ng mga magulang ko. Tinanong pa ako ni Mama kung ano ba ang problema ko. Huwag niyo ngang kampihin ang asawa ko. Malamang kaya ganyan kayo magtanong sa akin dahil nagsumbong na naman yun sa inyo, no? Huwag niyo rin pakialaman ang relasyon namin. Kung galit ako sa kanya, malamang may ginawa siya sa akin. Pinagalitan pa ako nung una. Sinabi pa sa akin na huwag kong iwan ang mga bata at namimihasan na akong ipaalaga sa kanila ang mga anak ko. Pero tinalikuran ko lang sila. Ayokong mag-alaga ng mga bata dahil isa yan sa dagdag stress sa akin. Paano ako magugustuhan ni Jonathan kung may mga salot sa buhay ko? Dapat nga si JC ang nag-aalaga sa kanila. Kaso, anong ginagawa ng walang yang lalaki na yon? Gabi na umuuwi at lagpas na sa oras ng uwian sa trabaho nila. Alam kong nagpapakasaya lang yon sa buhay niya. At kung ganon ang ginagawa niya, may karapatan din akong magliwaliw. Matagal akong tambay sa gym pero wala si Jonathan. Kahit na anino niya ay hindi ko man lang nakita. Tinanong ko ang mga kaibigan niya at sinabi sa akin na lumipat na siya ng gym at hindi nila alam kung saan. Alam kong iniiwasan niya ako. Ang akala naman niya ay hindi ko siya mahahagilap. Umuwi ako sa bahay. Nakita ko na naman ang asawa ko pero wala ang mga bata. Kanina pa kita tinatawagan, hindi ka man lang sumasagot. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Mag-usap nga tayo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Ayaw na nga kita makita eh. Nagtitiis na lang ako sa'yo. Mahal, huwag naman sana ganito. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Kung may problema man tayo sa relasyon natin, pag-usapan natin. Pilitin natin tong ayusin. Kaysa naman mauwi tayo sa hiwalayan. Tumawag sa akin si Mama. Andun nga pala ang mga bata. At nakiusap ako na bukas ko na lang susunduin. Lumayas ka na lang din. Mas gugustuhin ko pa mag-isa sa buhay kesa pasanin at alagaan kayo. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang problema?
Nagagalit ka ba sa akin dahil palagi na lang akong gabi umuwi? Pansin ko kasi simula noon, parang nawawalan ka na ng pagmamahal sa akin. Alam mo naman pala eh. Ba't kailangan mo pa magtanong sa akin? Alam mo ba kung bakit? Kasi nagtatrabaho pa ulit ako. May sideline ako. Pero hindi ko sinasabi. Nag-iipon ako. Dahil gusto kong makalipat na tayo sa magandang bahay. Ang tagal na natin dito. Lumalaki na ang mga bata, sumisikip na tong bahay natin. Nag-iipon ako para sa kinabukasan ng mga bata. At para maging maginhawa ka rin. Balak kong kapag nakalipat na tayo ng bahay, nabili ko na rin ang ibang mga appliances na makakatulong sa'yo para hindi ka pagod. Para naman sa inyong ginagawa ko. Wala akong ibang babae, promise. Hindi ko gagawin yon. Kaya please lang, huwag ka na namang magalit sa akin. Noong una ay hindi ako naniwala sa kanya. Pero pinakita niya sa akin ang bahay na niloan niya at ang mga gamit na inuunti-unti niya. Balak niya sanang lumipat kami roon sa susunod na buwan, pero dahil madalas kaming nag-aaway, hindi siya nakakapasok sa isa niyang trabaho. Nang makita ko yon, kahit na paano ay pinatawad ko siya. Hindi pa yon sapat, dahil mas deserve ko pa ang mas magandang buhay na hindi naman niya maibigay sa akin. Pero kahit paano ay pwede na ring pagtiyagaan. Nang gabing yon, nagkaayos kami at may nangyari sa amin. Pero saglit lang ang romansahan dahil pagod siya sa trabaho. Masakit din ang katawan niya dahil sa pambubugbog ko sa kanya. Sa totoo lang, wala akong ganang makipagniig sa kanya. Hindi ako nasisiyahan, masyadong kulang sa romansa. Hindi man lang niya ibigay sa akin kahit hanggang sa kalahati ng langit. Noon, wala namang problema sa akin kahit na boring siya sa kama, pero ngayon, malaking issue na sa akin. Babae ako at kailangan ko ng lalaking maibibigay yon sa akin. Sa katunayan nga, kanina ay munti ko pang mabanggit ang pangalan ni Jonathan. Mas lalo ko lang tuloy pinagnasahan ang malaking kargadang bakat na bakat sa pants ni Jonathan na palagi kong nakikita kapag nasa gym siya. Kinabukasan, maagang nagising si JC. Siya ang naghain ng pagkain. Dapat ginising mo ko para ako nang nagluto. Hindi na. Masyado pang maaga. Isa pa, kaya ko naman to. Pagsisilbihan kita ngayon dahil wala akong pasok. Babawi naman ako sa'yo. Saan mo ba gusto pumunta? Bakit hindi ka papasok? Akala ko ba kailangan mo mag-ipon? Magagawa ko rin yan. Kasi baka naman kakaisip at kakaplano ko ng magandang buhay para sa inyo. Kayo naman ang biglang mawala sa akin, di ba? Nawawalan na ako ng oras para iparamdam sa'yo na mahal kita. Tara, igagala kita sa mall. Di ba gusto mo ng bagong bag? Bibili tayo. Oh, upo ka na. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Nagmamatigas pa rin ako, kaya todo suyo siya sa akin. Tama lang naman tong ginagawa niya. Dahil kung ayaw niyang mawala ako sa buhay niya, galingan niyang alagaan ako. Tinupad niya ang sinabi niya sa akin na pupunta kami sa mall. Binilhan niya ako ng bagong damit at bag. Masaya naman kahit na paano. Normal na gawain naman to ng isang asawa, kaya hindi na rin dapat maging bago sa akin. Habang naggagala kami, napansin ko ang isang pamilyar na lalaki. Si Jonathan yon. Nakasuot siya ng uniform na may tatak ng isang cellphone brand. Mukhang ito ang trabaho niya. Hapit na hapit ang damit niya, kaya nakabakat ang maganda niyang katawan. Matagal akong napatitig sa katawan niya at unti-unti ko na siyang pinagpapantasyahan. Hindi ako makapaghintay na isang araw, maangkin niya rin ako at malalaman niyang ako pa rin ang pinakamasarap na babaeng maikakama niya. Sadyang boring lang ang naging asawa ko. Mahal, tara na. Kunin na natin ang mga bata. Daanan natin yung bilihan ng litsong manok. Uwian natin sina mama. Ano ba? Kahit kailan talaga panira ka ng moment. Naisip mo na pala yan eh. Sana ikaw na lang. Kakainis! Akala ko ba maayos na tayo? Bakit nagagalit ka sa akin?
Nauna akong naglakad at hindi siya pinansin. Sa mga nakalipas na araw, palagi akong nag-aabang kay Jonathan, kahit na palagi lang akong nakatingin sa malayo. Isang araw, habang nakaupo ako sa labas ng mall, may lumapit sa akin na matandang babae. Humihingi siya ng tulong sa akin dahil nasa ospital ang apo niya at kailangan ng pambili ng gamot. Pinagtabuyan ko siya at hindi ko siya pinansin. Nakiusap siya na kahit magkano lang, pero naging matigas ako. May pera ako rito, pero gagamitin ko lang to para kay Jonathan. Hindi pa rin umalis ang matanda hanggang sa nag-offer siya sa akin. Isa raw siyang mangkukulam. Kung may gusto akong ipakulam o ipahula sa kanya, kapalit ng perang pwede kong maitulong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako pumatol sa kanya. Gusto kong subukan kung totoo ang gayuma. May ibinigay siya sa akin na isang papel. May ipinahid siyang langis at binulungan yon. Sinabi niya sa akin, sa araw ng Biyernes, 6:00, kailangan ko yung sunugin habang binabanggit ng 3 beses ang layunin ko at gusto kong gawin ng taong gagayumahin ko. Binigyan ko siya ng 50 kapalit nito. Sakto naman at Biyernes na bukas. Kapag naging mabisa to, makukuha ko rin ang gusto ko. Mababaliw ka rin sa akin, Jonathan. At kapag nakuha na kita, hindi na ako papayag na mawala ka sa akin. Kinabukasan, pagkaalis ng asawa ko, dinala ko ulit ang mga bata sa kapatid ko. Tumanggi siya nung una at sinasabi na kinamama ko na lang dalhin, pero nakuha ko rin naman siya nang bigyan ko siya ng pera. Ayaw kong may ibang tao sa bahay habang ginagawa ko ang ritual. Kumuha lang ako ng uling at inilagay sa lata. At nang masunog ko ang papel, makapal na itim na usok ang lumabas doon. Bumalot pa yon sa buong bahay, pero unti-unti rin namang nawala. Hindi ko alam kung paano e-epekto yon, pero umaasa ako na isang araw magmamakaawa sa akin si Jonathan dahil mahal na niya ako. Kinabukasan din ay bumalik ako sa gym. Mas nag-ayos ako at naghihintay na makita si Jonathan at hindi nga ako nagkamali. Bumalik siya. Mula sa malayo, pansin ko na ang pagtitig niya sa akin ng malagkit. Parang tingin niya pa lang, basang-basa na ang panty ko. Mukhang hindi na siya nakatiis. Kusa na siyang lumapit sa akin. Last set ko na to. Gagamitin mo ba? Pwede bang hindi yan ang gamitin ko? Ako ba ang gusto mong gamitin? Pwede naman. Walang tao sa bahay ngayon. Kung gusto mo lang naman, doon na tayo dumiretso. Hindi siya tumanggi kaya sabay kaming umalis. Naging matapang ako kaya kahit natanghaling tapat, dinala ko siya sa bahay. Kung may mga kapitbahay mang makakakita, wala akong pakialam sa kanila. Alam ko namang hindi lang ako ang lumalandi at nang loloko ng asawa. Malamang ginawa na rin nila yon at kung pag-uusapan nila ako, hindi ako natatakot. Wala rin naman silang magagawa kung gusto ko to. Masyado lang silang naiinggit. Sandali lang. Hindi ko pa na isasarado ang pinto. Baka mamaya makapanood sila ng live action. Hindi ko na kayang pigilan to. Bilisan mo dyan. Ang bango mo. Nakikiliti naman ako. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo mababaliw ka rin sa akin. Masyado ka kasing pihikan. Makukuha rin naman pala kita. Dahil sa gigil ni Jonathan, may naganap na kaagad. Masyado siyang malakas, kaya nabubuhat niya ako. Isa lang ang masasabi ko. Hindi ako nagkamali sa inisip ko dahil magaling siya sa kama at may mas malaking kargada. Iba't ibang posisyon sa loob ng kwarto namin ng asawa ko. Bawat sulok na puno ng mga halinghinga naming dalawa. Ito ang pinakamasayang araw na naranasan ko.
Parehas kaming hayok na hayok sa laman at lahat ng gusto ko ay naibibigay niya. Matagal, mariin at mapusok. Lahat ng ginawa namin walang kapantay na ligaya. Sabay kaming napahiga sa kama at naghahabol ng hininga. Masyado kang halimaw sa kama. Kung alam ko lang na ganito ka, sana noon pa lang ginawa na natin to. Ang sarap mo palang umungol, kaya ganadong-ganado ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo kapag narinig mo ang ungol ko, hahanap-hanapin mo na yun. Sumama ka na lang sa akin. Doon na lang tayo tumira sa bahay ko. Parang hindi ko na kayang malayo sa'yo. Iniisip ko pa lang, parang mababaliw na ako. Hindi pa pwede. May asawa't anak ako. Huwag muna ngayon. Enjoy na lang muna tayo, ha? Iwan mo na lang sila para sa akin. Mahal na mahal kita, Angelica. Gusto kita makasama habang buhay. Gusto ko akin ka lang. Huwag ka na sa asawa mo. Ako na lang ang pupuno ng mga pangangailangan mo. Tayo ang bubuo ng sarili nating pamilya. Iwan mo na sila. Mahal din naman kita. Pero huwag muna ngayon. Kailangan ko pa ng oras. Hayaan mo, mas madalas namang wala ang asawa ko. Tuwing umaga, tayong dalawang magkasama. Kapag nakakita na ako ng dahilan para hiwalayan ang asawa ko, sasama na ako sa'yo. Kailangan ko munang makakita ng matibay na dahilan para maghiwalay kami. Ipangako mo sa akin na ako ang pipiliin mo, ha? I love you. Bago umuwi ang asawa ko ay pinaalis ko na si Jonathan. Sa likod na pinto ko siya pinadaan dahil doon walang mga kapitbahay. Puro tanim na puno ng saging lang ang makikita. May daan naman doon at naituro ko na sa kanya. Dahilan ko yon para lituhin ang mga kapitbahay ko dahil alam kong hinihintay lang din nilang lumabas ang lalaki ko. Nang kinagabihan, hinatid ng kapatid ko ang mga bata. Bagong paligo na rin sila. Ilang beses niya pa akong sinermonan pero binaliwala ko lang. Sumunod namang umuwi ang asawa ko. May dala akong ulam. Binili ko yan para hindi ka na magluto. Pawis na pawis ka. Kagagaling mo lang sa gym? May mga inayos ako sa bahay. Tapos nagpalit ako ng mga punda at sapin. Akin na yan. Paluto naman na ang kanin. Alam mo ba, makakalipat na tayo ng bahay. Bukas, yung ibang mga gamit natin, uunti-unti na ipalipat doon. 3 kwarto yon. Isa sa atin, tapos yung isa para sa mga bata. Kung sakali man na bibisita ron sina mama at ang mga kapatid mo, pwede sila makitulog sa kabilang kwarto. Buti naman kung ganon, mas malawak na ang bahay. Kesa dito sa bahay na to, palaging tumutulo ang bubong kapag umuulan. Akala ko habang buhay mo na gustong tumira dito Maging mahirap na lang palagi. Alam mo naman na pangako ko sa'yo na bibigyan ko kayo ng magandang buhay, di ba? Ito na yun. Inuunti-unti ko na. Kaya huwag ka na magtampo sa akin kapag palagi akong walang oras sa'yo, ha? Ang ibig sabihin lang nun, nagsisikap ako para sa pamilya natin. Hindi ka ba masaya na ganito ang asawa mo? Anong dapat ipagpasalamat sa ginagawa mo? Tungkulin mo yan bilang lalaki at asawa. Ang bigyan kami ng magandang buhay. Anong gusto mo? Magtitiis akong mahirap lang? Bare minimum na nga lang yan. Gusto mo pang ipagpasalamat ko? Hindi naman sa ganun, mahal ko. Ayan, nagagalit ka na naman sa akin. Kulang ka na naman sa dilig, no? Sige, mamaya, kapag tulog na ang mga bata. Inasikaso ko na lang ang mga bata. Matapos naming maghapunan ay pinatulog ko na sila. Mukhang pagod kahit ang mga anak ko. Ang dami ba naman nilang pinsan na makakalaro sa bahay ng kapatid ko? Tulog na ang mga bata. Tara na. Hintayin na kita sa kwarto. Shower ka na. Pero bilisan mo lang, ha? Wala akong ganang makipagtalik sa asawa ko dahil katatapos lang namin ni Jonathan kanina. Nang matapos akong maligo, ang akala ko ay tulog na ang asawa ko pero matyaga siyang naghihintay sa akin. Sinimulan niya akong romansahin pero wala akong kiliting maramdaman. Ang boring, walang thrill. Hindi ko mapigilan ang sarili kong ikumpara siya kay Jonathan. Kahit ang kargada niya, mas malaki pa rin ang kay Jonathan.
Ngayon na naranasan ko na ang pakikipagtalik sa ibang lalaki, nakikita kong wala nang patutunguhan ang relasyon namin ni JC. Dahil sa pagsisiping pa lang, hindi na niya ako mapasaya. Wala na akong pagmamahal para sa kanya. Kailangan ko na lang siya dahil sa mga anak ko. Mabilis kaming natapos. Siya lang ang natuwa habang ako panay ang hikab. Ano, hindi ka na ba magsusungit? Napagbigyan na kita. Yan lang naman ang kaya mo eh. Mabuti na lang may ibang nagpapasaya sa akin. Kung wala siya, baka hanggang ngayon malungkot pa rin ang buhay ko. May sinasabi ka ba? Ang hina kasi. Wala. Sabi ko nakakapagod, inaantok na ako. Tumalikod ako sa kanya kahit na gusto niyang yakapin ko siya. Wala akong gana. Pakiramdam ko ay nandidiri ako sa kanya. Siguro mahal ko lang siya noon kaya napagtiyagaan ko siya. Ang tanga ko kasi masyado noon, kaya ngayon nagsisisi na akong siya ang napangasawa ko. Kung sana ay mas nauna ko lang nakilala si Jonathan. Kinabukasan, may mga pumunta sa bahay na mag-aasikaso ng mga gamit namin. Hindi ka naman papasok sa trabaho, di ba? Eh di ikaw na lang muna ang magbantay sa mga bata. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? May kailangan akong gawin sa gym at medyo matatagalan ako doon. Mababait naman yung mga anak natin. Ipahiram mo na lang muna ang cellphone sa kanila para manood. Uupo lang yan sa isang gilid. Ngayong araw din ba matatapos ang paglilipat ng mga gamit? Oo, hanggang mamaya nga lang tanghali ito. Dahil kaunti lang naman ang mga dadalhin sa bagong bahay natin. May mga bago na kasi tayong gamit doon at naayos ko na. Hindi ba pwedeng bukas ka na lang dyan sa gym mo? Sasabay na tayo sa sasakyan papunta sa bagong bahay natin. Nakikita mo na nga na nakaayos na ako, di ba? Pumunta na lang kayo doon. Isama mo na ang mga bata. Tapos send mo sa akin ang address, susunod na lang ako. Nakita ko sa mukha niya na nadismaya siya. Pero bakit siya pa ang madidismaya? Hindi ba dapat ako dahil ayaw niya akong payagan sa gym? Doon na nga lang ang lugar na magiging masaya ako dahil makakasama ko ulit si Jonathan. Kahit na pinigilan niya ako, umalis pa rin ako. Pagdating sa gym, naroon na rin si Jonathan. Mukhang abang na sa akin dahil pagdating ko pa lang ay mahigpit na yakap na kaagad ang salubong niya. Miss na kita, Angelica. Kung alam mo lang hindi ako mapakali sa bahay. Gustong-gusto na kitang puntahan sa inyo kagabi. Kung pwede lang sana. Ang clingy mo talaga. Tingnan mo, ang dami nang nakatingin sa atin. Wala akong pakialam sa kanila. Kaya kong ipagsigawan sa mundo kung gaano kita kamahal. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ayaw mo pa rin ba sumama sa akin? Kapag hindi ko nakikita ang mukha mo, para ako nababaliw. Halata namang baliw na baliw ka sa akin eh. Sa bagay, wala namang lalaking hindi nababaliw sa akin. Hindi kita masisisi kung bakit ka ganyan. Sige, dahil sa sinabi mo, pagbibigyan kita mamaya bago ko umuwi. Miss na miss ko na rin ang pagiging halimaw mo sa kama. Tumataas ang standard ko sa lalaki dahil sa'yo. Kaya ayan, wala na akong maramdaman sa asawa kong pangit na nga, boring pa sa kama. Hindi na ako nilubayan ni Jonathan. Palagi siyang nakasunod sa akin kahit na saan ako magpunta. Maraming nagtataka sa gym dahil sa mabilis niyang pagbabago ng ugali, pero wala akong pakialam sa panghuhusga nila. Mga naiinggit lang sila dahil ako ang pinipili ni Jonathan. Mangilang beses din na sa bahay na ako nila Jonathan nagtatagal. Araw-araw niyang pinapadama sa akin ang langit. Walang tigil, palagi lang masaya. Minsan naman, nasa hotel kami o nasa bagong bahay namin. Kapag nasa bahay siya, kinukulong ko sa kwarto ang mga bata para hindi sila makaistorbo kapag pinapaligaya ako ni Jonathan. Umabot ng 2 buwan na ganon ang ginagawa namin. Hindi kami nahuhuli, walang nagsusumbong. Ang sarap mo talaga. Kahit na araw-araw natin itong gawin, hindi ako nagsasawa sa'yo. Mas lalo lang akong nababaliw sa'yo. Isa pa,
kapag naririnig ko ang ungol mo. Pareho kasi tayong magaling sa kama. Ikaw nga lang nakapagpapaungol sa akin ng ganun. Simula kasi nun, pinipeke ko lang para hindi masaktan ang asawa ko. Kahit hindi ako nag-enjoy, sinasabi ko rin na napasaya niya ako. Alam mo ba kahapon, munti ko na siyang makatulugan. Sobrang boring. Bakit kasi hindi mo pa siya iwan? Sa akin ka na lang kasi. Saka na. May pakinabang pa tayo sa kanya, di ba? Sa kanya nanggagaling ang pera ko at perang ibinibigay ko sa'yo. Kung aalisin ko siya sa buhay ko, paano ka na? Ayoko namang bumalik ka sa trabaho mo. Okay na to. Masaya lang tayo palagi at may napagkukuhanan pa ng pera. Basta lagi mong tatandaan, siya lang ang asawa ko, pero ikaw ang mahal ko. Madali kong napapasunod si Jonathan sa lahat ng mga gusto kong ipagawa sa kanya. Malakas pa rin ang bisa ng gayuma sa kanya at hindi na siguro yon mawawala pa. Sa paglipas ng mga araw, nanatili ang relasyon namin ni Jonathan. Tuwing sahod ng asawa ko, kalahati doon ay napupunta kay Jonathan. Pinapambayad niya sa renta ng bahay niya at iba pang gastusin niya. Madalas din na ginagamit namin kapag lumalabas kami. Kahit na nagtataka si JC kung saan napupunta ang sahod niya, nagagawan ko naman ng palusot. Hanggang sa isang araw, nasa bahay si Jonathan. Biglang dumating ang kapatid ko at naabutan niya kaming dalawa na naghaharutan sa sala. Bakit ka ba biglang pumapasok sa bahay namin? Lumayas ka nga rito! Kilala mo ba siya, babe? Oo, yan yung kapatid kong buraot. Malamang pumunta lang yan dito para manlimos sa akin. Wala akong ibibigay sa yung pera, ha? Nagalit siya sa akin dahil sa ginagawa kong panloloko sa asawa ko. Pinagbantaan niya ako na isusumbong ako pero hindi ako natatakot sa kanya. Ilang masasakit na salita rin ang sinabi niya sa akin na may kasamang pagmumura. Tumigil ka nga sa paggawa mo ng iskandalo. Mahiya ka sa mga sinasabi at binibintang mo sa akin. Hindi ako malandi at mas lalong hindi ako puta. Wala akong masamang ginagawa. Nagpapakasaya lang ako. Hindi ba pwede to? Bored na ako maging housewife. Gusto ko lang din naman maging maligaya kahit na minsan. Kaya wala kang karapatan na husgahan ako. Muntik pa kaming magsabunutan pero naawat siya ni Jonathan. Kahit na anong gawin niya, hindi pa rin siya nanalo sa akin. Pinalayas ko siya sa bahay at itinakwil bilang kapatid. Umuwi na rin si Jonathan kasunod niya. At ilang oras lang din naman ay umuwi ang asawa ko. Mabuti na lang, nakapagluto na ako ng hapunan namin. Angelica, mag-usap na tayong dalawa. Papasukin mo ang mga bata sa kwarto. At bakit mo ako sinisigawan, ha? Ang kapal na mukha mo para kausapin ako ng ganyan. Talaga ba? Talagang ako pa ang may makapal na mukha? Akala mo ba hindi ko nalalaman ng kataksilan ng ginagawa mo? Ha? Ano bang pagtataksil ang ginawa ko sa'yo? Kung kani-kanino ka na naman nakikinig. Wala akong ginagawang masama. Sinabi sa akin ni Aubrey ang nakita niya kanina. Hindi lang ako pinayagang makauwi ng maaga. Sana naabutan ko kayo ng lalaki mo rito. Talagang dito pa sa pamamahay ko gagawa kayo ng kababuyan. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Andiyan ang mga anak natin. Sinasama mo ang lalaki mo rito. Ayan, sinasabi ko na nga ba nagpapaniwala ka dun sa baliw kong kapatid eh. Oo, galing yun dito kanina nang hihingi sa akin ng pera. Kung sa kanya ka maniniwala na may lalaki ako, bahala ka sa buhay mo. Dahil ako, wala akong ginagawang masama. Itatanggi mo pa ba itong mga pinadala niya sa akin? Ayan, kitang-kita dyan kung paano ka lumiki sa lalaking ito. Ang ganda ng katawan, di ba? Takam na takam ka siguro sa laman. Ano ba naman itong ginagawa mo, Angelica? Ibinibigay ko naman lahat sa iyo, ah. Dito ka lang sa bahay, may pera, hindi ka na-i-stress sa mga anak natin. Kung gusto mong gumastos para sa sarili mo, ayos lang sa akin. Kung magsusugal ka man o kahit ano, malaya ka. Pero hindi naman kasama doon ang manglalaki ka. Wala nga akong ginagawang masama. Kung nakakasama ko yung lalaki na yan, walang mali doon. Dahil hindi ko naman iniiwan ang pamilya natin, di ba? Iniwan ko ba kayo ng mga bata? Dito pa rin ako umuuwi sa inyo.
Walang nangyayari sa amin ng lalaking yan. Kinakausap ko lang siya. Ang problema kasi sa'yo, hindi mo tinatanong kung okay lang ba ako eh. May pinagdadaanan din ako bilang babae. Kailangan ko ng lalaking magko-comfort sa akin. Kaya, nang makilala ko si Jonathan, nagkaroon ako ng taong magiging kaibigan na masasandalan ko. Wala naman ni isa sa inyo ang nakakaintindi sa akin, di ba? Kaibigan ko lang yan. Hindi ko yan lalaki. Walang nangyayari sa amin. Kaya hindi masama tong ginagawa ko. Hindi to kasalanan. Alam mo kung anong kasalanan? Yang iniisip mo sa akin. Yang panghuhusga mo. Sa akin mo talaga isisisi ang lahat? Nagpapakahirap ako magtrabaho. Halos hindi na ako nagpapahinga para lang mabigyan kayo ng magandang buhay. Paano kita paniniwalaan dito sa sinasabi mo? Magkaibigan kayo, pero nakakandong ka sa kanya? Lambing lang niya ng kaibigan. Sa kanya ko inilalabas lahat ng problema na hindi ko masabi sa'yo. Dahil nga naaawa na ako sa'yo eh. Pagod na pagod ka na sa trabaho. Alangan namang dagdagan ko pa ang problema mo. Dahil lang sa mental health problem ko. Mahal na mahal kita. Bakit kita lolokohin? Sinabi ko na yan kay Aubrey pero hindi siya naniniwala sa akin. Kahit nung mga bata pa kami, hilig na talaga niyang sirain ang buhay ko. Kaya nga ako nagkaroon ng depression eh. Gusto ko na nga magpakamatay. Dinadagdagan mo pa ngayon ng sama ng loob ko dahil sa pagbibintang mo sa akin. Sobrang bigat ng dibdib ko. Hindi ko akalain na ganun pala kababang babae ang tingin mo sa akin. Siguro nga, mas maganda pa na mawala na lang ako. Siguro kapag namatay ako, mananahimik ka na dyan sa pagbibintang mo sa akin. Basta, palagi mo lang aalagaan ang mga anak natin. Lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo kahit wala na ako sa mundong ito. Mahal, wag namang ganyan. Sorry na, hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Galit na galit talaga ako nung nakita ko ang mga picture na sinend sa akin. Ayoko. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Please, sorry na. Sila na lang ang kampihan mo. Tutal, sila ang pinaniniwalaan mo, di ba? Hindi na, promise. Kahit na kailan, hindi na ako maniniwala sa kanila. Mas may tiwala ako sa pagmamahalan nating dalawa. Kaunting iyak lang, nakuha ko na ulit ang loob ng asawa ko. Kilala ko na siya. Alam kong hindi niya kakayanin ang buhay na wala ako. Dahil wala naman siyang ibang babaeng makikilala na magmamahal sa kanya. Naging maayos kaming dalawa. Naging mas malambing siya. At kahit may kaunting pagdududa, ay naililihis naman kapag iniiyakan ko siya. Kinabukasan, sinugod ko sa bahay nila ang kapatid ko para manahimik siya sa paninirang ginagawa niya sa akin. Wag na kayong pupunta sa bahay namin, ha? Kahit na magmakaawa at lumuhod ka sa harapan ko para humingi ng tawad sa akin, hindi kita patatawarin. Gusto mo pang sirain ang pagsasama namin ng asawa ko? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka paniniwalaan ni JC dahil ako ang mahal niya. Kontrolado ko siya, kilala ko siya at alam ko ang kiliti niya. Lahat ng sasabihin ko, paniniwalaan niya. Kung may lalaki man ako, labas na kayo ron. Hanggat hindi ako nabubuntis, wala akong mabigat na kasalanan. Tigilan niyo na rin ang pag-chat sa kanya dahil hawak ko ang account niya. Mga buwisit kayo! Handa akong makipag-away sa kanilang lahat. Wag lang nilang masira ang buhay ko. Matapos kong makipagtalo sa kapatid ko, pumunta ako sa bahay ni Jonathan para kahit paano ay makaramdam naman ako ng kaginhawaan. Nang matapos ang romansahan naming dalawa, nawala ang stress na bigay sa akin ng mga taong inggitera at mapanira. Maayos ka na ba? Oo, salamat at mabilis mawala ang problema ko kapag kasama kita. Diyan pa lang sa alaga mo. Solve na ako eh. Ano nang nangyari sa asawa mo? Baka bigla ka niyang ilayo sa akin. Hindi ko kaya yun. Baka bigla akong magwala sa harapan ng bahay mo. Yan ang wag mong gagawin.
Kaya kong manipulahin si JC. Baliw na baliw din sa akin yun eh. Parang ikaw lang din kung mabaliw sa akin. Iniyakan ko lang yun. Naging maamo na ulit. Kahit mahuli niya tayo, may maipapalusot pa rin ako sa kanya. Kaya ko na yun. Hindi niya magagawang paghiwalayin tayong dalawa. Mabuti naman. Oo nga pala. Sa susunod na araw, magbabayad na ng upa. Mabibigyan mo ba ako ng pera? Sahod ng asawa ko ngayon. Pag uwi niya, ibibigay niya sa akin lahat ng sahod niya. Tapos bukas, pupunta ako rito. Babayaran natin ang upa. Tapos mag-grocery tayo para may stock ka rito, ha? Tapos, kapag may natira pa, bibili tayo ng bagong sapatos na tinuturo mo sa akin nung nakaraan. Malamang, malaki ang sahod ni JC ngayon. Panay siya OT tapos ilang holiday ang may pasok siya. Kaya mahal na mahal kita eh. Hindi mo ako pinababayaan. Hindi mo rin naman kasi pinapabayaan ng pechay ko. Hindi na siya malungkot tulad noon. Hindi na siya nabobore sa pangroromansa ng mahinang lalaki. Umisa pa kami ni Jonathan bago ako lumabas. Pero nasa gate pa lang kami, nakita ko ang asawa kong naghihintay sa akin. Kasama niya ang kapatid ko. Walang iya talaga tong babae na to. Talagang itinuro pa kung nasaan ako. Mukhang pera eh. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo rito? Yan ba ang bahay ng lalaki mo? Wala nga akong lalaki. Ikaw naman, Aubrey. Ano na namang panlalason sa utak ng asawa ko ang ginagawa mo? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Lahat na lang gagawin mo para lang sa pera? Umuwi na tayo. Alam mo, kanina pa naghihintay ang mga bata sa bahay. Ikinulong mo sila sa kwarto. Pag uwi ko, iyak ng iyak. Paano kung napahamak sila, ha? Umuwi na tayo. Huwag mo akong pagtataasan ng boses. Kapag ako hiniwalayan kita, kawawa ka talaga. Hindi kami nagpansinan ni JC hanggang sa makauwi kami sa bahay. Mukhang tulog na ang mga bata dahil walang maingay. Talagang hindi mo tinitigilan yung lalaki mo? Ikaw na nagpupunta sa bahay niya? Hindi ka man lang nahiya sa sarili mo, no? Unti-unti ko nang binabalik ang tiwala ko sa'yo. Pero ikaw itong panay pakita ng motibo para magduda ako lalo. Hindi ba dapat ako ang magsabi niyan sa'yo? Ikaw ang may ginagawang masama. Naniniwala ka sa ibang taong naninira sa akin. Dapat nga pag-igihan mo para mabawi mo ang tiwala ko sa'yo eh. Kaso wala. Nagpapalason ka sa kanila. Siguro gusto mo na talagang makipaghiwalay sa akin, no? Anong gusto mo? Matulad yung mga anak natin sa mga batang nabuhay na magkahiwalay ang mga magulang? Wala ka talagang kwentang ama. Sige, pagbibigyan pa kita. Sa ngalan ng mga anak natin, tatanggapin kita. Pero simula ngayon, titigilan mo na yung lalaki mo. Mahihiya ka naman. Bakit ako mahihiya? Basta alam ko sa sarili kong wala akong maling ginawa. Hindi ako katulad ng mga ibang babae dyan na basta nalang kumakabit tapos nabubuntis. Hindi ako ganong kababang babae. Saka, huwag kang umasta na akala mo kung sino kang matapang. Wala kang ipagmamalaki sa akin, JC. Isang malaking kawalan ako sa buhay mo. Pinamukha ako talaga sa kanya na mas kailangan niya ako sa buhay niya. Simula pa noon, hindi na niya kayang wala ako. Sa ganda kong ito, tingin niya ba may mahahanap pa siyang gaya ko? Swerte na siya sa akin. Sa kabilang kwarto ako matutulog. Ayokong tumabi sa'yo. Dahil pakiramdam ko, ang dumi mong babae. Ayoko rin namang tumabi sa'yo dahil boring kang lalaki. Ang liit pa niyang kargada mo, ang bilis mo pang mapagod. Tandaan mo, walang babaeng masisiyahan sa'yo. Ako lang ang nagtsatsaga sa'yo. Kaya, wag mo akong pagmamalakihan, ha? Nasaan ang lahat ng sweldo mo? Wala kang matatanggap na pera mula sa akin. Hindi ka makakahawak kahit na 5 duling. Para wala kang maibigay dyan sa lalaki mo. Tinutuon niya ang sinabi niya. Kahit na anong galit ko, ayaw niya akong bigyan ng pera. Kinabukasan, maaga siyang umalis kasama ang mga bata. Dinala niya ito sa bahay ng kapatid ko para ipaalaga. Habang ako, kinulong niya sa loob ng bahay, dala niya lahat ng susi. Pakiramdam ko tuloy para akong bilanggo. Hindi ako mapakali dahil hindi ko makakasama si Jonathan ngayong araw.
Miss na miss ko na siya at gusto kong mawala itong stress na binigay sa akin ng asawa kong walang kwenta. Para akong baliw na palakad-lakad sa loob ng bahay hanggang sa sumapit ang gabi. Dumating si JC, ngunit wala ang mga bata. Ilang sandali pa, dumating din si Jonathan. Babe, sumama ka na sa akin. Hindi ko na kaya tong nararamdaman ko. Kanina pa tayo hindi nagkikita. Nababaliw na ako. Lumayas ka ritong lalaki ka. Nakita mo na, Angelica? Ngayon mo ipaliwanag sa akin ang nangyayaring ito. Kung hindi mo lalaki yan, bakit habol ng habol sa'yo yan? Ano namang mali kung lalaki ko nga siya? Napupunan niya ang mga pagkukulang mo. Napupunan niya pala. Bakit hindi ka pa sumama sa kanya? Kung hindi mo na ako mahal, sana nakapaghiwalay ka na lang sa akin ng maayos. Ngayon hinahamon mo ko? Baka magbigti ka rito sa pangit na bahay na pinagmamalaki mo kapag nawala ako. Ang tapang mo na Kung desisyon mo talaga na sumama sa kanya, wala akong magagawa. Pero pag ginawa mo yon, umalis ka na ng tuluyan sa buhay ko. At sa buhay namin ng mga anak mo. Sumama ka na sa akin, babe. Mahal na mahal kita. At alam ko naman na mas mahal mo ako. Magiging mas masaya ka sa piling ko. Iwan mo na ang asawa mo. Hinihintay ka na ng lalaki mo. Ito ang tatandaan mo, JC. Magmamakaawa ka rin sa akin na bumalik ako sa'yo. Hindi ka mabubuhay ng masaya nang wala ako. Walang ibang babae na papatol sa pangit mong mukha. Luluhod ka rin sa akin. Sige, magmatapang ka ngayon pero kilala kita. Ikaw pa rin ang luluhod sa harapan ko para lang balikan kita. Sumama ako kay Jonathan dahil sa pilit na pagtataboy sa akin ni JC. Tingnan natin ngayon ang tapang niya. Baka bukas niyan, nasa labas na siya ng bahay ni na Jonathan para sunduin ako. Alam kong sa akin pa rin ang huling halakhak. Magiging masaya tayong dalawa. Magkasama na tayo. Hayaan mo na sila. Bubuo na lang tayo ng sarili nating pamilya. Magkakaroon tayo ng mga anak. Ipinangangako ko sa iyo na mas magiging maligaya ka sa piling ko. Gagawin kitang reyna ko. Ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Hindi ko sasaktan ang damdamin mo. Salamat talaga dumating ka sa buhay ko. Dahil sa'yo, naniniwala ako na I deserve better talaga. Ayoko na magsettle sa lalaking tulad ni JC. Gusto ko yung lalaking tulad mo na naipapakita sa akin na mahal ako. Ang akala ata ni JC, malulungkot ako sa ginawa niyang pakikipaghiwalay sa akin. Sa totoo lang, mas lalo niya lang akong pinasaya. Hindi ko na kailangan magtago pa sa kanya para makasama si Jonathan. Dahil ngayon, malaya na kaming nagmamahalan. Kinabukasan, hindi nagparamdam si JC. Kahit tawag o chat, wala siyang ginawa. Nagmamatigas siya at nag-aakala na ako ang maghahabol sa kanya. Hahayaan ko lang siya. Basta ako, masaya akong kasama ko si Jonathan. Buhay dalaga ako. Walang responsibilidad at parang high school kung makaramdam ng kilig. Anong niluto ng babaeng pinakamahal ko? Wow! Tinola! Paborito ko yan. May sili tayo dyan. Masarap to kapag maanghang. Sige na, maghahain na ako. Mamaya na kaya yan. Tara, iba na munang ihain mo. Ano ba, babe? Nakikiliti ako. Ay, kapag ako napaso dito sa niluluto ko, ha? Ano ba? Oo na. Wait lang. Pumasok ka na sa kwarto. Papatayin ko lang tong kalan. Amoy tinola pa naman ako. Mas maganda nga yun para mas malinamnam. Araw-araw kaming naghaharutan ni Jonathan. Dahil sa pagiging sweet niya, nakakalimutan kong may dati pala akong asawa at meron akong iniwang mga anak. Malas ako kay JC at swerte naman ako kay Jonathan. Sa akin pa rin talaga pumapabor ang lahat. Ilang linggo pa ang lumipas. Wala na talagang paramdam si JC. Hindi ko alam kung nagpakamatay na ba siya o ano. Wala na rin naman akong pakialam sa kanya.
Ang mahalaga sa akin, may nagmamahal sa akin at pinagpapala ako. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid ko, lalo na kapag naririnig ko silang nagbubulungan. Mga inggiterang pangit sila. Wala lang kasing gwapo at masarap na lalaking pumapatol sa kanila, kaya nagtitiis sila sa mga asawa nila. Huwag nila akong idamay sa miserable nilang buhay. Wala silang karapatang husgahan ako. Isang umaga, nagising ako dahil sa sigaw ni Jonathan. Agad ko siyang ginising dahil nagwawala siya sa higaan. Babe, ano bang nangyayari sa'yo? Binabangungot ka ba? Gusto mo ba ng tubig? Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Paano ka nakapasok dito? Ano bang sinasabi mo? Ang aga-aga pa para magbiro ka ng ganyan. Masakit ang ulo ko. Anong oras na tayo natulog kagabi? Bakit nakahubad ka? Lumayas ka dito. Anong ginawa mo sa akin, ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Mag-asawa na tayo. Nagsasama na tayo sa iisang bubong. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Mahal? Hindi kita mahal. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin para maisama kita rito sa bahay ko. Hindi kita papatulan. Kumalma ka nga muna. Pag-usapan natin to. Wala tayong pag-uusapan. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon na. Kung hindi ka palalayas ngayon, kakalad ka rin kita palabas. Ilang beses kong pinaalala sa kanya ang pagmamahala naming dalawa, pero galit lang ang nagiging tugon niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nagkaganito, samantalang kagabi, masaya pa kami. Dahil nagwawala na siya sa loob ng bahay, lumabas na ako. Gusto ko muna siyang bigyan ng panahon para makapag-isip. Hindi pa naman siguro nawawala ang gayumang ginawa ko sa kanya. Panghabang buhay naman siguro yun. Nang kinahapunan, bumalik ako sa bahay pero hindi niya ako pinagbubuksan. Ilang beses akong kumatok hanggang sa lumabas siya. Babe, magagabi na. Papasukin mo naman na ako. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Pero kapag nakikita kita, galit na galit ako. Nanginginig ang mga laman ko. Wala akong maalala sa mga nangyayari. Pero nabalitaan ko sa mga kapitbahay na inuwi kita rito. Nakabit ako at binahay kita. Kahihiyan yun sa akin, alam mo ba? Bakit ka naman nakikinig sa kanila? Sabihin mo sa akin kung sinong nagkwento sa'yo niyan at susugurin ko ngayon. Ang tsismosa niya masyado? Babe, malamok na rito sa labas. Papasukin mo na ako. Hindi ka na makakapasok pa sa bahay ko. Bumalik ka na sa asawa mo o maghanap ka ng ibang lalaking lalandiin mo. Huwag dito sa akin, huwag ako. Hindi ko masikmurang pinatulang ko ang katulad mong babaeng Makate. Kahit na kailan, hindi ko matatanggap na mag-uuwi ako ng gaya mo sa bahay ko. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Ikaw nga ang pinili ko kaysa sa pamilya ko. Hayaan mong maramdaman mo ulit yun. Tutulungan kitang maramdaman mo ulit ang init ng pagmamahala natin. Please, huwag mo naman ako ipagtabuyan, oh. Bitiwan mo nga ako. Nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung nahawa na ba ako ng sakit sa'yo. Tandaan mo, kahit na kailan, hindi kita mamahalin. Huwag ka nang magpapakita sa akin dahil sa susunod na makikita pa kita, baka mapatay na kita. Malakas niyang isinarado ang pinto. Mangilang beses pa akong kumatok pero hindi niya ako pinagbuksan. May mga kapitbahay na nakikinood sa amin. Buwis itong mga tao na to. Sila ang dahilan kaya nagkaganyan si Jonathan. Wala akong matutuluyan na bahay. Kaya bumalik ako sa bahay namin ng asawa ko. Pero sarado yun at ang sabi sa akin ay lumipat na ang mga nakatira doon. Akala ko ay bumalik sila sa dati naming bahay pero may iba nang nangungupahan doon. Sinubukan kong tawagan si JC pero hindi niya sinasagot. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kahit ang mga kapatid niya ayaw akong sagutin. Lahat sila ay nagagalit sa akin. Dahil walang-wala na ako, lumapit ako sa kapatid ko pero tumanggi siyang tulungan ako. Kahit ang nanay ko, ayaw akong makausap dahil sinisisi niya ako sa nangyari sa pamilya ko.
Hindi ko maintindihan kung bakit sila nagagalit sa akin. Wala namang masama sa ginawa ko. Oo, nagkamali ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay wala na akong karapatan para kaawaan. Ilang araw ang lumipas, pabalik-balik ako sa bahay ni Jonathan. Pero nabalitaan ko na lang na umalis na rin siya roon. Hindi ko na alam kung saan ako pupulutin ito. Hanggang sa sinabi sa akin ng kapatid ko na gusto akong makausap ni JC. Nakipagkita ako sa kanya. Hihingi ka na ba ng tawad sa akin para bumalik ako sa buhay mo at buuin natin ang pamilya natin? Nagpapatawa ka talaga, no? Ako pa ang hihingi ng tawad sa'yo? Matapos ang ginawa mo sa akin? Pinalayas mo ko. Ikaw ang may kasalanan kaya ako sumama sa kanya. Hindi ko naman gagawin yon kung hindi mo ako hinamon eh. Hinamon kita, pero hindi ibig sabihin na bibigay ka rin naman. Simula nung araw na yon, pinalaya na kita. Anong klaseng asawa ka? Natatawag mo pa bang ama ang sarili mo kung ayaw mong pabalikin ang nanay ng mga anak mo? Anong klaseng ina ka rin? Iniwan mo ang mga anak mo para sa lalaki mo. Bakit? Akala ko ba masaya ka na sa kanya? Bakit nakikipagkita ka sa akin ngayon? Masaya nga kami. Gusto ko lang ipakita sa'yo na masaya ako sa buhay ko habang ikaw miserable. Binibigyan lang kita ng chance dahil alam kong hindi mo kayang wala ako. Ibang balita ang narinig ko. Noong una, gusto pa sana kitang bigyan ng chance. Kahit hirap na hirap akong tanggapin ka pabalik. Pero ngayon nagkita tayo. Tama nga, na itigil na lang natin kung anong mayroon tayo. Wow! So, matapang ka talagang nakikipaghiwalay sa akin. Naaawa ako sa mga anak natin dahil lalaki silang walang gabay mo. Pero mas maaawa ako sa kanila kung ang isang babaeng tulad mo magpapalaki sa kanila. Good luck na lang sa magiging buhay mo. Hindi ko ipagkakait ang mga bata, pero hindi ko sila ipapakita sa ngayon. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Ayoko na. Ayoko na sa babaeng masyadong mataas ang tingin sa sarili at hindi tumatanggap ng pagkakamali. Sana may natutunan ka sa nangyayari sa buhay mo. Sana magbago ka para sa sarili mo. Yon ang unang beses na nakita kong nanindigan si JC sa mga salita niya. Hinintay ko siyang magmakaawa sa akin pero nakaya na niyang lumakad palayo. Kahit na ganun, nagmatigas pa rin ako dahil gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong mabuhay nang wala sila. Pero hindi ko pala kaya. Wala akong bahay, wala akong pera, walang taong handang tumulong sa akin. Lahat na lang sila, ipinapamukha sa akin ang pagkakamali ko. Hindi na kami nagkita pa ni JC matapos nun. Kahit na pag-uusap ay wala na rin. Kung ano-anong trabaho na lang ang pinasok ko para may makain ako at may matirhan. Namasukan ako para maging katulong. Kinakawawa nila ako. Parang kaning baboy ang ipinapakain sa akin. Doon ko napagtanto na baka ito na ang karma ko sa mga nagawa kong pagkakamali. Inihain na sa akin ni JC ang magandang buhay habang ako pinili ang lalaking hindi naman din ako gusto at ipagtatabuyan din ako sa huli. Nasa akin na ang swerte noon dahil kahit nasa bahay ako, ni minsan hindi ako naging aliping klase ng asawa. Ang gandang ipinagmamalaki ko, nawala na. Naging losyang ako dahil hindi ko na maalagaan ang sarili ko. Ang dami kong napagtanto. Pero lahat ng pagsisisi ko ngayon ay wala na ring patutunguhan. Hindi na ako babalikan ni JC. Hindi ko na rin makakasama ang mga anak ko. Hindi ko dapat isisi sa iba ang nangyayari sa akin. Dahil lahat ito ay bunga ng mali kong desisyon sa buhay na pilit kong iniisip na tama para sa akin. Nasa huli nga ang pagsisisi kapag wala na sa atin ang lahat. Shout out sa mga mahal kong tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Salamat sa ilan sa ating mga top commenters na sina I Love Traveled, Vicky Yabut, Brents Recto, at kay Marie the Lightworker.
Shout out kay Alfreda Alano, May Olero, Lena Smith, Alma Naong, Perlita Kaputol ng Sitio Kalangitan, Kapas Tarlac, Wild Kuting, Tim Ong It, Jason Ombao, Annabel Ibanez, Grace Amora, Sydney Crosswind, Terry C. Abanilla ng Oman, Kathy Dumape, Ginger Tan, Yenski 12, Hira Mini, Brian Arines, Kila Muriel, Jojo, Michael, Ian, Kate at Brent Gloria, Rachel Montero, ang accounting department ng ISDH Narvacan, kina Sir JP, Michael Kong, Danica Dina, Erika Pedang, Jade at Rachel, Joanne Pensocas, Walit at Amparado family ng Camarines Sur, Royzel Tailoring Vlog, Ronel Mocoro, Mayra Olpindo, Beth Mercado, Chas Gonzales, Anha Rose Ayeras, Bianca the Explorer, Cesan de la Cruz, Nena Diones, Cheryl Sanchez, Gemstone Claro, Marisol Santos, Juliet Peñaranda ng Iligan City, Ann Bisaya Vlog ng Riyadh, Saudi Arabia, May Amoto, Mary ng Singapore, Mary Jane Duwais, Shane Gementiza, Nelva Tepase, Camille Ereve, Chino Makaraig, Len Gementiza, Tala Mendoza, Charilyn Quizon, Eddie Eris, Gloria Ramos, Jesusana Pantano, RG Villaspin ng Buog, Zamboanga, Sibugay, Yuki Diaries ng South Cotabato, Beryl Ladrillo and family ng Bacolod City, Angie Gaspay, Monica Nieves, Lorna Bondok, Lani Gatuteo at sa asawa niyang si Jasher ng Kalagana, Guimaras, Noralyn Bustillo ng Malaysia, Leon Somos at sa kanyang tita Shirley at tita Belen at kay Ate Len, Noemi Garcia Pabunan ng Hong Kong, Rachel Whitney, Jessa Sikoy, May Mendoza, Jacqueline Wee ng Malabon, Rosalyn Cordova, Mami Arvin, Mami Letty, Mami Nympha, Mami Rose at Mami Telma ng Jollibong, Calamba, Laguna, Sisi Gabunan, Colleen Pox Bangkilan, Fritzy Risinger, Pinky Hepertor, Marife Gonzales, Ate Maria Teresa Espino, Josue Talan, Angelica Luar, Jenny Bell Esposo ng Kuwait, Maria Thiris Alimios, Ana Aquino, Shana Omar, Ana Asa ng Marikina, Kaula Arandid, Rachel Tamiluan, Angie Gaspay, Janice Naldoza ng Kuwait, Rufilin de Guzman, Marivic Collado ng Agoo La Union at sa Collado Ofiana at Matic family, Maricel Talisik, Rubelin Eneria at sa Eneria family ng Laguna. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig, mga apo.